Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Hulyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:17 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Joel Villanueva at saka kay Alan Peter Cayetano. Yung mga sinasabi nila ngayon. Kahapon, narinig ko ay mahaba po yung mahaba po yung linyada ni Joel Villanueva. Para siyang nagmamakaawa. Pero tinandaan ko, ang sabi niya ay sundin natin ang proseso. Sabi niya. O kaya dapat daw ay matignan kung tayo ay tamang proseso. Yun ang sabi niya. At idagdag ko na rin ito nga yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na jurisdiction, sabi niya. Jurisdiction. Kailangan bago mag-umpisa ay siguraduhin ang jurisdiction. Ay ang masasabi ko lang po dyan ay kahit na 1 taon magdebate dyan, walang mananalo dyan sa jurisdiction. Opo, walang mananalo dyan. Kahit pakinggan mo ang magkabila dyan, parang parehas ng tama, pero mali po dyan si Alan Peter Cayetano. At ito naman si Joel Villanueva ay parang ang hindi nagbabasa ng Biblia. Opo. Kasi sa Biblia, napakalinaw po. Yan po ang tinalakay ni Jesus Christ. At dyan siya nagalit sa mga Parisiyo o yung mga nagtuturo ng batas. Diyan siya nagalit. Ang tawag niya ay mga hypocrites. Dahil po diyan sa mga proseso. Opo, proseso ng batas. Proseso. Yan po ang totoong ikinagalit ni Jesus Christ sa mga Parisiyo. Opo. At yan po ang tatalakay natin ngayon para po maliwanagan tayo o para ma-confirm natin. Itong ginagawa ko po dito ay kino-confirm ko lang yung sinasabi ng iba. Kaya po ako nagbablog dito para siguraduhin natin tama yung sinasabi ng iba. Kaya lang humihinto na sila dun. Ngayon ako, hanggang sa example sa Biblia, ibibigay ko po yan. O ano ang sinabi ni Jesus Christ patungkol dyan. O ano ang mga kaganapan noon. At hanggang ngayon, iyan po ang nangyayari. Pero bago po ang lahat ay hayaan nyo muna po na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila at salamat po sa inyong lahat. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Berriar, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Ardin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera,
Rolando Olivier Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moobriag, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT R Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CGP Chay, Kapihan ni Art at Ago, Dangerous Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silong Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang sinasabi ko po dito ay mali yang nilalakad ng yang grupo nila Escudero. Opo, mali po yan. Yung isa, jurisdiction daw. Kailangan malaman talaga kung kaninong jurisdiction yan. Para lang yang para lang yang usapin dyan sa West Philippine Sea. Ganun yan. Walang katapusan po yan. Kung jurisdiction ang pag-uusapan, sino ang may-ari ng West Philippine Sea? Of course tayo. Pero ay ipipilit ka nung isa ng China na sila ang may-ari niyan. Parang ganun lang po yan. Wala po katapusan yan. Ngayon ay dinidili lang po yan o niloloko ang taong bayan o iniiba ang issue. Pag pinag-usapan kasi ang jurisdiction, wala na yung mga kalukuhan na ginawa ni Sara. Masa-side step na yun. At ngayon, tatagal yan. At ito naman proseso, itong proseso na gustong ipatupad ni Joel Villanueva, sundin daw natin ang proseso. Kailangan daw ay siguraduhin na tama yung proseso. Ay kalukuhan lang po yan. Kalukuhan lang yan. At yan po ang sasagutin natin. Matthew 23 verse 23. Si Jesus Christ po nagsalita po dito, itataas ko lang po ha. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites! You are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspect of the law: justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Yan po ang nakasulat. New International Version po ito. Kinuha ko ito para madaling maintindihan. Ay ulitin natin para maintindihan natin at ipaliwanag na rin. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees. Sinasabihan niya yung teachers of the law, di ba? At saka yung mga Pariseo. Pero halos iisa sila yan hypocrites, tinawag niyang hypocrites. For you are careful to tithes. Ito pong tithes yung pagbibigay ng alay sa simbahan. Opo, ito yung a certain portion of their income ibinibigay nila. Usually 10% po ito 10% of yung tiniest income, sabi niya. You are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens. Kahit na yung mga bulaklak na nakukuha nila sa garden, binibinta nila yon o mga medicinal, siguro mga herb o mga maliliit na mga halaman, mga seedling, ayan, may income sila doon, binibinta nila
nagbibigay sila ng tithes. You are careful to do, yun, sabi ni Jesus Christ. Sinusunod yung maigi yan. But you ignore the more important aspects of the law. Yun po, bakit ibinigay ang batas? O bakit naandyan ang batas? Is to obtain, ito nga naglagay dito, justice. The most important matter of the law is justice. Yun ang nakakalimutan nila Joel Villanueva. Ayan po. Diretsahin na natin. At saka si Alan Peter Cayetano at saka si Escudero. Yun ang nakakalimutan nila. Kaya naandyan kayo para i-execute ang justice or to give justice. At saka mercy, of course, pagkatapos ng justice, mercy. At saka yung faith, ma-develop yung faith. Pero ito na lang yung justice na lang the most important matter of the law is to execute justice. Sa ibang kasing verse ay righteousness, ganyan, is to obtain righteousness. Pero dito, very specific, yung batas na andyan yan para magkaroon ng hustisya. Ngayon, kung may lumabag talaga, kailangan ay hustisya nga Iyan po ang nakakalimutan nila. Pinapatagal nila ng pinapatagal para mawala yung hustisya. Simple nga kung hindi maimbestigahan yan, dahil nga proseso, 1 taon pag-uusapan yan Iyang proseso ng batas. 1 taon po yan. Matthew 23 verse 4. Ngayon, hindi pa malinaw dyan, kasi binanggit dyan kasi tithes. Pero talaga ang suma total niyan, yung mga Parisiyo ay maraming dinagdag na batas, yung mga proseso. Opo, para maintindihan nyo po kinuha ko lang ito kasi naandyan ay the most important matter of the law is justice. Yan po, kaya ko kinuha yan. Ngayon, Matthew 23 verse 4. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulder, but they themselves are not willing to move them with their finger. Ayan po, ang description ni Jesus Christ dyan sa mga gumagawa niyan. Nasundin natin ang proseso. Gusto ko proseso, hindi ba? Gusto ko i-verify, hindi ba? O kailangan may sertipiko. Yan po Yan ang ina-add nila ngayon na wala naman dyan sa konstitusyon. They add burden o heavy loads, very hard to carry. Ayan po, to the people's shoulders. Hindi ba? But they themselves do not lift the load on their finger o with them with finger. Ayan po, hindi ba? Ibinibigay lang nila sa tao na gusto nating ito ang proseso. O ano ba ang gustong proseso ni Joel Villanueva? Wala naman siyang sinasabi Ang sinasabi lang niya, gusto ko sundin ang proseso. Ay ngayon, ang nakikita nating proseso ay magkakaroon ng certification na ang inilagay lang nila ay iisang complaint o iisang impeachment. Ay bakit pa kailangan yan? Bilangin nyo na lang. Hindi ba? Kung tamad kayong magbilang, nagtrabaho po ako dyan sa Senado, sa Senate transfer as consultant o project management team 1996-1997. Kami po ang nag-transfer niyan from Taft Avenue, Manila to Pasay City, dyan sa financial district ng GSIS building. Corby yan O, inayos yan. Mahigit 1 taon ako dyan. O ngayon, ano ang gusto ni Joel Villanueva? Sundin ang proseso. O ay ano yung proseso? Ay wala naman yan doon sa konstitusyon na magbigay daw ng sertipiko. O, isa-certify daw na iisa talaga ang pinadala nila. Ay bilangin po ng sekretary ng sekretary ng o yung sergeant at arms dyan, bilangin nila ilan ang pinadala at huwag nilang pakialaman yung trabaho ng lower house. Huwag nilang pakialaman yan
kung ilan ang mga tanggap nilang complaint, kung ilan ang nagko-complain, huwag nilang pakialaman yan. Trabaho nila ng lower house yan eh. Ang intindihin nila, ilan yung dumating doon sa kanila. Ay nagtatanga-tangahan po eh. Bilangin o magbigay daw ng sertipiko, ay mali po yan. At ito naman ang isa pang hinihiling nila, yung i-resolve na muna ang jurisdiction. Ay wala naman yan sa konstitusyon. Na i-resolve muna ay sila po ang authority dyan to try and to decide. Kayo po ang authority dyan. At yun na yung lower house, sila ang prosecutor. Ipo-prosecute po nila si Sara Duterte. Napakalinaw po niyan. Pero kung bibigyan nyo ng mga procedure at saka mga kung ano-ano pa, ano pa yung isa? Ayun nga, yung jurisdiction. Pag-aralan daw munang jurisdiction. Kasi nga, ang sabi ni Cayetano, hindi ba, sabi niya, mahirap humarap kung wala kang jurisdiction? Ayan na po eh. Taon po yan. Luke 11 verse 46, Jesus replied, si Jesus na naman po ang nagsalita dito. At ito ay na-record ni Luke. Opo, si Luke po ang nagsulat nito. Yung dalawa, si Matthew. Pero halos lahat po ng poor gospel mayroong ganito. Opo, pinili ko lang ito kasi ito ang malinaw eh. Jesus replied, you expert of the law. Sabi niya, oh, hindi ba? Ay, sino ba yan? Ay, yan nga, yan silang mga gumagawa ng batas. Hindi ba? Oh, you expert of the law. Woe to you. Oh, minura niya yung mga expert of the law because you load people down with burdens they can hardly carry. Ayun nga, napakahirap na po yan na. Ay kung isang taon niyang impeachment na yan eh, ay ang dami po nasasayang na resources dyan. Oh, yung mga energy nasasayang dyan. Oh, and you yourself will not lift one finger to help them. Ayan po na-record po ni Luke na sinabi ni Jesus Christ yan. O, ay siguro, ay si Luke, wala naman doon eh. Hindi naman, ito si Luke, hindi naman disipulo ito eh. Doktor po ito nung kapanahonan ni Jesus Christ. Ngayon, ay natanong niya siguro, o may nagkwento sa kanya, ayan, sinulat niya, Jesus replied, and you expert of the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry. Hindi na nga mapasan yan eh. Hindi ba? Napakasimple lang ng konstitusyon. O iniksyan na po yan para madaling unawain. Pero ay lalagyan nyo ng mga procedure, hindi ba? Dadagdagan nyo ng heavy load na ipapapasan nyo po yan sa tao kasi taxpayer po yan eh. Yung ginagastos dyan sa impeachment, taxpayer po yan na nagagastos yan. Magpapagawa kayo ng robe, hindi ba? O, may kurinti na gagamitin dyan, ay taxpayer po yan. Money, hindi ba? You put heavy burden to the people's shoulders they cannot carry. But you yourselves will not lift one finger to help them. Ayan po. Pero ang kuwan ko po dito ay si Jesus Christ galit na galit po dyan sa mga trabaho ng mga gumagawa ng batas noon o mga mambabatas o mga expert of the law. Kasi nga, binasa ko na dyan, yung mga proseso ay dinadagdagan nila. Opo, dagdag lang po yan. Dagdag yan sa kapritsyo nila. Hindi po masama na magdagdag ng mga proseso para mga kwan po yan eh, mga safety po yan eh. Pero sa usapin na ganito, ay naku naman, halatado naman kayo, hindi ba? Dinadagdagan nyo ng proseso para gusto nyong iantala ang paglilitis. Opo, ayan na nga. Kaya kinuha ko itong mga verse na ito. Proseso ang gusto ni Joel Villanueva. Pero walang kwenta po yan. At diyan nga nagalit si Jesus Christ. Oh, mga hypocrites, sabi niya. Oh, ano po ang tawag sa kanila? Mga hypocrites. Oh,
Totoo ba ang sinasabi ko? Ay pag-aralan nyo. Hindi ba? Bakit nila nilalagyan ng mga roadblocks? Hindi ba? Jurisdiction yung isa. Yung namang isa ay kailangan daw sundin ang proseso. Ay ano yung proseso? Ay i-certify daw muna eh. Na isa lang ang isinalang nila. At yung namang isa pa, ay yung palang isa pa, kailangan daw aanseran daw muna nila yung 19th Congress is willing, hindi ba? Is willing to continue, hindi ba? Naku po. Ay hindi pa ipinanganak. Ang sabi ng answer ng mga lower house, ay hindi pa ipinanganak. Ay paano silang mag-certify dyan na they are willing? Ayan na po eh. Hindi ba? Kaya nga aabutan po yan ng taon eh. Kasi nga ay yung malinaw na nilalabo pa. Yan po ang trabaho ng mga mambabatas. Opo. Na kunyari ay sila ay expert of the law. Ay pero nga ay ang sabi ni Jesus Christ, you hypocrites, mga hipokrito. Ayan po. Sige po, hanggang dito na lang po at sana po tayo ay may naintindihan at nakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.